Mga kapatid sa pananampalataya, kapag po nagkukhutba ang imam Biyernes at nagsalita ka sa katabi mo, wala ka ng sala. Kaya makinig kayo mabuti, huwag kayo magbulungan, huwag kayo magkwentuhan, huwag kayo magbatian ng assalamualaikum. Ingatan ninyo ang inyong mga sala, mawawalang saysay. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito tayo ngayon sa kasagsagan ng Christmas, Pasko. At napakarami ng mga Muslim nahahawaan ng Christmas. May kedak-dakla Muslim kaya saraban yang kaya Christmas. Itu dia benar. Tatalakay natin ang punto por punto ang mga hukum ng mga ulama tungkol sa number 1. Huwag kayong magagalit. Huwag kasama ang loob ninyo, ha? Walang nagkukutba. Itong ikukutba namin sa inyo kaya hindi niyo alam. Paano ninyo malalaman kung walang magkukutba nito? Unang punto, ano ang hukom sa mga Muslim na nagtitinda? Christmas light, Christmas lantern, Christmas tree, Santa Claus, at kung ano-ano pang Christmas paraphernalia. Pangalawa, hindi ka naman dating nagbebenta ng pantalon, hindi ka dating nagbebenta ng bag, sapatos, damit. Pero pagpasok ng Christmas, bigla ka nagbebenta ng sapatos, damit, bag, at iba pa. Ano ang hukom ng Islam? Mga magulang na pinasasali ninyo ang inyong mga anak sa Christmas party sa paaralan, ano ang hukom ng Islam? Mga Muslim na nagbabatian ng Merry Christmas, mga Muslim na sumasali sa Christmas party, mga Muslim mismo na nag-organize ng Christmas party na pinapalitan lang nila ng pangalan ng Christmas party, ipinapalit nila Family Reunion Party, Thanksgiving Party. Niluloko niyo mga sarili ninyo. Ito at iba pang mga punto ang ating bibigyan ng diin, mga kapatid sa pananampalataya. Sino nagbigay ng hukom? Hindi po kami ang nagbibigay ng hukom. Ang trabaho lang namin magbasa, paalam sa inyo ano mga hukom ng mga ulama. Ang pinagbula ng pinakamalaking grupo ng mga ulama, mga senior na mga ulama ng Saudi Arabia, ang grupo The Permanent Committee. Ano ang reference? Fatawa Islamiyah, Volume 1. Kung meron kayong libro niyan, paki-double check. Ano ang hukom? Bago natin basahin sa inyo mga kapatid, ano ang hukom? Alamin muna natin ano ang Christmas. Marami pa rin ang mga Muslim, hindi nila alam anong ibig sabihin ng Christmas. Piyesta na ang ipinagdiriwang, ang araw ng kapanganakan kuno. Bakit kuno? Hindi naman totoo na ipinanganak si Jesu Kristo ng Disyembre 25. Lahat ng pari sa buong mundo alam nila kasi sinungalingan yan. Hindi totoo yan. Sa mga kababayan natin na mga kakristyanuhan, ang Christmas ay season of love, season of giving, panahon ng pag-ibig, panahon ng pagbibigayan. Ngunit sa atin na mga Muslim na nakakaalam sa katotohanan tungkol kay Jesus, ang Christmas, season of lies and season of blasphemy. Panahon ng mga kasinungalingan at panahon ng pag-insulto sa Panginoong Allah. Ano ba ang Christmas? Para malaman ninyo. Piyesta na ang ipinagdiriwang ay ang araw kuno ng kapanganakan kay Jesus. Hindi bilang sugo ng Allah, hindi bilang propeta ng Allah, kung hindi bilang anak raw ng Allah. Na hindi lang syirkul akbar, hindi lang kufrul akbar, kundi lapas tangan, blasphemous syirkul akbar, blasphemous kufrul akbar, lapas tangan. Ibig sabihin ng lapas tangan, kataas-taasang insulto sa Allah.
na pinapanganak. Ito po ang piyesta. Ito ang Christmas. Ito ang ipinagdiriwang kung hindi ninyo alam. Ang ipinagdiriwang ang araw na papanganakin nila ang Allah. Tapos tuwan-tuwa ka. Limpak-limpak na salapi kinita mo sa pagbebenta ng Santa Claus. Christmas tree. Christmas light. Kung ano-ano pa. Na walang paggagamitan. Hindi pwedeng gamitin ng Santa Claus sa Idul Fitr. Hindi pwedeng gamitin ng Santa Claus sa Idul Adha. Saan gagamitin ng Santa Claus? Sa pagdiriwang, para ipagdiwang ang araw na papanganakin nila ang Allah. Isang napakabigat na kasalanan na halos sumabog ang universe. Katibayan. Sinabi mismo ng Panginoong Allah sa Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa qalu takadar rahmanu walada. At sinasabi nila na ang pinakamapagpala ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Quran ang nagsasalita. Hindi ulama ang nagsasalita, Quran. At ito ang isiniselebrate. Dagdag. Karugtong ng ayah. Laqad ji'tum syai'an iddah. Tunay, kayo ay nakapagbigkas ng isang salita na pinakakasindak-sindak. Nakakatakot. Bakit nakakatakot? Hindi nagkaanak ang Allah. Hindi siya ipanganak. Lam yalid, walam yulad. Tapos pinanganak nila. Pinapanganak nila. Tapos siniselebrate nila. Tapos nagsiselebrate ka rin ng Muslim. Laman na nga piyang nga sa sarabir katan. Kagida ba si pangutba sa ngalagi di tapik? Di pangutba. Hindi kasi ito ikinukutba. Paano ninyo malalaman na haram? Anong sabi ng Allah? Muntik niyang pasabugin ang langit. Muntik niyang biyak-biyakin ang lupa. Muntik na niyang iguwa mga bundok sa tindi ng kasalanan na ito. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqarrul jibalu hadda. Na kung saan ang mga kalangitan ay halos sumambulat at ang daigdig ay magkabiyak-biyak at ang mga kabundukan ay magsipagguho sa pagkawasak. Bakit ganito katindi? Sagot, karugtong na ayah. An da'aw lirrahmani walada, na kanilang iniakibat sa pinakamapagpala ang isang anak na lalaki. Tagalog na klasikal, diretsay natin. Tagalog na dire-diretso. Na kanilang pinapanganak ang Allah ng batang lalaki. Ito po mga kapatid sa pananampalataya ang pinakadiwa, pinakakahulugan ng Christmas. Para malaman mo. Walang nagsasabi sa iyo nito. Hindi mo alam. Hindi lamang Syirkul Akbar, hindi lamang Kufrul Akbar. Pag sinabing Syirkul Akbar, kataas-taasan na syirk. Kufrul Akbar, kataas-taasan na kufr. Hindi lamang Syirkul Akbar, hindi lang Kufrul Akbar, kundi blasphemous, lapas tangan, insulto sa Allah na binigyan nila ng anak. Ngayon alam mo na ano ang Christmas. Balikan natin yung mga rulings ng mga scholars. Isa-isain natin. Number 1. Nagkaisa ang mga ulama sa buong mundo na haram. Ibig sabihin ng haram, pag hinatulan ng mga ulama ng haram at ginawa mo, mayroong kang kalalagyan sa impyernong apoy. Yaka peratan ni ragul mi pangutubah. Dia ke pagutangan sa Muslim. Ha? Kapag hinatulan ng mga ulama na haram at ginawa mo, may tupo ka sa apoy. Number 1. Haram para sa mga Muslim na mag-celebrate ng Christmas. Number 2. Haram para sa mga Muslim na magbatian ng Merry Christmas. May makikita kang Muslim. Muslim sa Muslim. Nagbabatian ng Merry Christmas. Alam mo ba ibig sabihin ng Merry Christmas? Merry, maligaya. Kristo,
Mas Samba. Merry Christmas. Maligayang Kristong Samba. Syirkul Akbar. Lumalabas sa bibig mo. Nagbabatian kayo. Tuwan-tuwa pa kayo. Mga kapatid sa pananampalataya, pag binati ka ng hindi Muslim o kaya Muslim ng Merry Christmas, sagutin mo. Patnubayan ka nawa ng Allah. Yan ay sagot mo. Turong ka kay Allah. Yan ay sagot mo. Huwag ka sumagot ng Merry Christmas also. Dahil nakakontribute ka, miyakatumpok ka sangkot o agilib ka sama budang betul na dunia. Akap na di na dusa. Di mo kagirong ka Merry Christmas, miyakatumpok ka. Na rin baka dindagang sa Santa Claus. Pero imini tumpok ka na rin pagariya. Pamasa ka sa kinaka, 40 gawi, ditirimain sulang mana ibadah ka. Sami bu. Haram. Akyan ka. Gitinudan sa nagpipya. Masakit itong khutbah mga kapatid, masakit. Pero kailangan iparating namin sa inyo dahil walang nagpaparating sa inyo. Paano ninyo malaman na haram ito? Walang nagtatalakay sa inyo ng punto por punto para malaman ninyo. Number 3. Haram para sa inyong mga anak na paatinin ninyo ng Christmas party sa paaralan. Marami ang mga nanay nagkakandara pa sa palengke kung ano ang bibili na regalo, ano ang bibili na kasuotan ng kanyang anak. Saan? Papunta? Papunta sa Christmas party. Allahu Akbar! Subhanallah! Hindi mo alam ano ang Christmas party? Lami-lami. Enjoyment. Ano ang ipag-enjoy? Ipag-i-enjoy nila ang pag-insulto sa iyong Panginoon na pinanganak nila, pinapanganak nila. Therefore, haram para sa mga nanay, mga tatay, mga magulang na paatinin nyo ang inyong mga anak sa Christmas party, sa paaralan. Baka bawasan ng grado, brother. Mamaya, babasahin ko sa inyo ang batas ng Department of Education na bawal sa Muslim na estudyante na pilitin sa Christmas party. Mamaya, basahin ko sa inyo. Number 4. Haram para sa mga Muslim na mag-organize ng Christmas party. Pinapalitan lang ninyo ng pangalan. Gawin lang ninyo ng family reunion party. Ay, tingad, timu-timutan, ako masuk Christmas. Laman ng absundan mo, mga Muslim. Pinsan, magkita-kita tayo, mag-reunion tayo kasi Christmas. Hindi ba kayo pwedeng mag-reunion ng Idul Fitr, Idul Adha? Bakit kailangan kayo mag-reunion sa panahon ng Christmas na walang ibang ipinagdiriwang kundi ang makasalanang piyesta na halos sumabog ang planetang digdig sa bigat ng kasalanan? Wala kasing pasok, brother, pag Christmas. Mga bata nakakaatin. Walang pasok kapag Christmas, nakakaatin ng mga matatanda sa party. Bakit? May pasok bang Idul Fitr? May pasok bang Idul Adha? Wala rin pasok. Huwag mo idahilan. Mga kapatid sa pananampalataya, number 5. Empleyadong Muslim. Haram para sa iyo na sumali sa Christmas party ng inyong kumpanya. Sasabihin mo, tatanggalin ako sa trabaho, brother. Mamaya, babasahin kita ng 2 batas. Batas na pinakamatibay na batas na katuwiran, katibayan, na ikaw na Muslim, hindi ka po pwedeng pilitin na ipagawa sa iyong Christmas. Mamaya, babasahin ko sa inyo. Balikan natin yan. Number 6. Alam kong marami sa inyo masasaktan sa number 6. Pasintadi. Pwede nabiyan ko sa mga pagarya, mga watakulay, mga loksan. Alam kong madudurog ang puso ninyo. Pero kailangan kong sabihin. Number 6. Haram para sa Muslim na magbenta ka ng Christmas light, Christmas lantern, Christmas tree, Santa Claus, Christmas card, ano mang paninda na walang paggagamitan kundi ipromote ang Christmas. Kumita ka ng limpak-limpak na salapi, ibibili mo ng pagkain, kakainin yun ng pamilya mo, isang subo lang na haram. 40 days, 40 nights, lahat ng ibada mo hindi tanggap.
Papaano, brother? Ang paninda namin, sapatos, bag, damit. Hindi naman yan Christmas tree, hindi na Christmas light, hindi na Christmas lantern. Paano yan? Ano ang hukom? Basahin ko sa ng hukom ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Nawa kabagan siya ng Allah. Anumang paninda nakakatulong sa pag-promote ng piyesta ng mga kufar, ang tinutukoy niya na piyesta, ordinaryong piyesta. Itong Christmas, hindi ito ordinaryong piyesta. Ang ibang mga piyesta ang ipinagdiriwang araw ng kapanganakan ng santo. Piyesta San Juan, araw ng San Juan. Piyesta San Pedro, araw ni San Pedro. Mga santo ipinanganak or namatay. Iyang Christmas, hindi lang araw kuno ng kapanganakan kay Kristo, kundi araw mismo na pinapanganakan nila ang Allah. Ganun kabigat. Anumang gawain na tumutulong sa piyesta ng mga kufar ay haram sa Islam. Paano yan, brother? Hindi naman yan Santa Claus, hindi naman yan Christmas tree, hindi Christmas light. Pantalon yan, bag yan, damit yan. Kung ikaw ay nagtitinda ng pantalon, bag, sapatos, malayo pang Christmas, January, February, March, April, May, nagtitinda ka ng bag, sapatos, kung ano naman mga paninda, nagbebenta ka. Pagdating ng Disyembre, nagbebenta ka pa rin ng mga bag, sapatos, wala kang sabit. Hindi mo naman sinasadya eh. Pero, hindi ka naman nagbebenta ng sapatos, hindi ka nagbebenta ng bag, ng damit, isang buong taon, pagdating ng piyesta na ang ipagdiriwang ay papapanganakin ng Allah, bigla kang sumulpot, nagbebenta ka ng bag, sapatos, damit. Sabit ka, sinadya mo. Hindi katulad nung mula January nagbebenta, hindi na sinasadya. Ikaw, sinadya mo. Kung kailan piyesta sa kakasumulpot, tinupurtahan mo ang gawain. Mga kapatid sa pananampalataya, ano ang kasalanan na syirk? Tandaan ninyo ha, ang kasalanan na syirk po ay walang kapatawaran. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na siya'y bigyan ng mga katampal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad niya maliban sa anuman ang luluubin niya. Maswerte ka kung nandun ka sa maliban sa anumang luluubin niya, exemption to the rules. Maswerte ka. Paano kung hindi ka kasama sa exemption to the rules? Nandito ka sa pangalawang ayah, natutupukin sa impyernong apoy. Huwag mong idadahilan. Bro, crisis ngayon. Alam mo bro, kapag Christmas, mapera ang mga Kristiyano. Bili. Samantalahin natin, sabayan natin, para tayo magkapera. Allahu Akbar. Ija-justify mo ang haram, gagawin mong halal dahil sa kahirapan ng buhay. Ang haram nagiging permissible kung ang sitwasyon ay napakatindi, halimbawa life and death. Ang tanong, mamamatay ka ba pag hindi ka nagbenta ng patalon sa Christmas? Mamamatay ka ba kapag hindi ka nagbenta ng sapatos sa Christmas? Mamamatay ka ba kapag hindi ka nagbenta ng bag sa Christmas? Hindi ka mamamatay. So hindi mo pwedeng idahilan. Excuse. Ngayon, kapag ikaw ay gumawa ng syirkul akbar, hindi ka nakapagtawbal at namatay ka, Allahu Akbar, doon ka inabutan ni kamatayan. Hindi ka nakapagtawbat, na-stroke ka, na-heart attack ka, doon ka namatay. Hindi ka nakapagmanumbaling sa Islam. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Katotohanan, sino man ang magtalaga ng mga katampal sa pagsamba sa Allah, ipagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga dhalimun, wala silang mga kakampi. Ito
Ito ang pinakaingatan ninyo mga bro, mga sis. Itong babasahin ko na verse. Lahat ng naipon mo na kabutihan sa buong buhay mo, lahat ng nagawa mo na ibada sa buong buhay mo, ang iyong zakat, ang iyong sadaka, ang iyong sala, ang iyong jihad, ang iyong umrah, ang iyong hajj, ang iyong fasting, ang iyong tahajjud, anumang gawain mo na ibada, buong buhay mo, one time ka lang gumawa ng Shirkul Akbar. One time lang, one time. Burado lahat. Lahat ng ginawa mong kabutihan sa buong buhay mo, burado, back to zero. Anong titimbangin sa'yo sa araw ng paghukom? Good deeds mo, zero. Evil deeds mo, punong-puno. Mabuti kung mahaba pang buhay mo. Pwede ka pa mag-repent, pwede ka pa magtawba, pwede ka pa manumbalik, pwede ka pa mag-ipon muli ng good deeds. Paano kung diyan ka namatay? Diyan sa status mo, zero. Isang beses ka lang gumawa, brother, ng Shirkul Akbar. One time lang, one time! Lahat ng ginawa mong kabutihan sa buong buhay mo, burado, basa. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang kinagawiang gawin magiging walang saysay sa kanila. Useless. Ngayon, pakinggan natin ang katwiran ni brother. Sabi ni brother, bro, nasa puso ang pagiging Muslim. Hindi naman kami naniniwala na si Jesus anak ng Allah. Hindi kami naniniwala ng Allah ng anak. Naniniwala kami na lam yalid walam yulad. Naniniwala kami na la ilaha illallah. Kaya kami nagbebenta, bro, ng Santa Claus, Christmas tree, Christmas light. Krisis ngayon. Kailangan natin ng mabuhay. Krisis. Allahu Akbar. Pwede mo bang ikatwiran yan? Sa harap ng Allah sa araw ng paghukom? Magsabi ka lang ng Merry Christmas. Bumigkas lang ang bibig mo ng Merry Christmas. Maligayang Kristong samba. Yan na ang kontribusyon mo. Yan na ang ambag mo dito sa pinakakataas-taasang lapastangan sa Allah na Shirkul Akbar. Umatin ka ng Christmas party, yun ang suporta mo, yun ang ambag mo para i-promote itong lapastangan na Shirkul Akbar. Paatinin mo ang anak mo sa Christmas party sa paralan, ganun din ang ambag mo. Ang pagbebenta mo ng mga paninda na walang gagamitan kundi sa Christmas, yan ang ambag mo, yan ang suporta mo, yan ang tulong mo para i-promote ang isang mungkar na halos sumabog ang daigdig. Anong sabi ng Allah? وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Simpleng usaping batas. Usaping batas ng Pilipinas. Kapag tinulungan mo ang isang kriminal sa kanyang gawain na krimen, kriminal ka rin. Tulungan mo yung mama na nagre-repack ng shabu. Pagdating ng mga pulis, sa tingin mo hindi ka rin huhulihin? Once na tinulungan mo ang gawaing krimen, kriminal ka rin. Yan ay sa usaping batas na gawa ng tao. Paano ka sa usaping batas ng Allah? Paano
Paano kaya kung ang tinutulungan mo mismo ay ang gawain hindi lang syirkul akbar, hindi lang kufrul akbar, kundi ang kalapalapastangan na pag-alimura, pag-insulto, pag-yurak sa iyong Panginoon na pinapanganak, na iyan ang isiniselebrate ng Christmas. Ang tinutulungan mo, pinupromote mo sa pamagitan ng paninda mo, pinupromote mo sa pamagitan ng bigkas mo, pinupromote mo sa pamagitan ng pag-organize mo ng Christmas party, napapalitan mo ang pangalan. Sa tingin mo, lusot ka? Sabit ka. Kasama ka. Allahu Akbar. Kaya huwag mo ikatwiran yun, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang kahirapan ng buhay. Hindi ka mamamatay kung hindi ka magbibenta ng Santa Claus. At ito ang isang pinakamatindi. Ito. Dia ititue ekterin yung mga pagariya. Marami ang mga Muslim na kapag Christmas nagko-convert. Walang kapagod-pagod ang mga pari, mga pastor. Mga Muslim nagko-convert. Sa anong paraan? Panggagaya. Kapag bumati ka ng Merry Christmas, sino ginagaya mo? Ang mga sahaba? Hindi. Ang propeta? Sallallahu alaihi wasallam? Hindi rin. Sino ginagaya mo? Kapag nagbenta ka ng mga Christmas paraphernalia, sino ginagaya mo? Pag pinatin mo ng Christmas party anak mo, sinong ginagaya mo? Pag ikaw mismo nag-organize ng Christmas party, sinong ginagaya mo? Wala kayong ginagaya kundi mga kufar, mga musrikun. At ano ang sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa panggagaya? Itong hadith na ito, patungkol lang ito sa ordinaryo nagpanggagaya. Ginagaya mo ordinaryong kultura. Ano pa kaya kung ang ginagaya mo ang mismong kultura ng pagyurak, pag-insulto sa iyong Panginoon? Allahu Akbar, subhanallah. Basa. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Ayon sa tafsir ng mga ulama, ang ibig sabihin ng siya ay kaisa nila. Kung ang ginagaya mo mga kufar, nagiging kafir ka rin. Kung ang ginagaya mo mga musyrikun, nagiging musyrik ka rin. Ulitin ko, itong hadith na ito, patungkol lang ito sa panggagaya sa ordinaryong kultura ng mga musyrikun, mga kufar. Paano kaya kung ang mismong ginagaya mo ay ang piyesta na ang ipinagdiriwang ay ang pag-insulto sa iyong sinasamba? Sige nga. Brother, ano ang gagawin namin? Nandito tayo sa Pilipinas hindi to Saudi. Anong gagawin namin? Allahu Akbar. Anong gagawin natin? Number 1, huwag kang sasali. Kung ikaw balik Islam, pamilya mo magsiselebrate, umalis ka ng bahay, pagpaalam ka, ipaliwanag mo kung bakit. Hindi ka aatin ng Christmas party sa bahay ng mga magulang mo na non-Muslim, mga anak mo, mga pamilya mo na non-Muslim, at maghanap ka ng masjid na pwede ka magtambay ng 24 oras. Huwag kang sumali, huwag kang makipagbatian ng Merry Christmas. Paano yung anak ko, brother? Babawasan ng grade. Ito, basahin ko sa yung batas ng DepEd. Kapag ikaw interesado, may anak ka na pinipilit ng teacher na paatinin ng Christmas party, mamaya pagkatapos ng prayer, lumapit ka. Picturean mo to. Kunin mo yung camera mo. Picturean mo itong batas. Babasahin ko batas. Ito yung batas na babasahin mo sa teacher. Una, sasabihin mo sa teacher, ma'am, magalang ha, magalang. Hindi katulad ng khutbah na ito, na bombastic. Ha? Itong khutbah namin talaga bombastic. Kasi kailangan gisingin ng Muslim. Mga Muslim, piya nga sa saraban na Christmas. Di ka kuwa ipo-ipo. Kinala niya pungimit na ka ng martilyo gulagari. Gabas. Gitu ka pa ka ng Muslim. Mahirap gisingin ang gising. Nagtutulog-tulugan. Kailangan yug-yugin mo. Kaya kami sumisigaw pag nagkukutba kami para gisingin ka. Ngayon, kapag kaharap mo teacher ng anak mo, magalang, mahinahon, ma'am, sir, bawal po sa amin ng Christmas. Hindi ko po paatinin yung anak ko. May mga teacher na matalino, alam nila itong batas, sasabihin ng teacher, okay, exempted. Exempted ng anak mo, misis.
Good. May mga teacher naman na bobo na nga, hindi alam yung batas, anti-Muslim pa, bastos pa. Sasabihin niya sa'yo, misis, alam mo naman, nung nagki-Christmas kami taon-taon, bakit kayo dito nag-enroll? Doon kayo mag-enroll sa walang Christmas. Allahu Akbar. Sabihin mo, huwag ka magagalit pa rin, ha? Cool ka lang. Ma'am, ito po yung batas ng DepEd, baka hindi mo alam, basahin ko sa'yo. Babasahin ko. At mamaya lumapit ka, kamerahan mo, kung gusto mo. Kung interesado ka na ipaglaban mo ang karapatan ng anak mo. Para pagtanda ng anak mo, ipaglalaban naman niya ang karapatan ng anak niya. Basa. Department of Education, Department Order, number 32, Series 2013, Reiterating Dex Order, number 53, Series 2001, Strengthening the Protection of Religious Rights of Students. Policy number 3, Muslim students shall not be required to participate in non-Muslim religious rights. Tagalogin ko. I-simplify ko ang Tagalog. Pinakapunto ng batas na ito ng DepEd, bawal ang estudyanteng Muslim na pilitin sa gawain na labag sa kanyang relihiyon, lalong-lalo na ang Christmas. Matapos mo ito basahin sa teacher, walang teacher na kukontrahin mo yung DepEd law, batas ng order ng DepEd. Walang siraulong teacher na kukontrahin. Pag nagmatigas yung teacher, sabihin mo, ma'am, ididimanda ko itong school ninyo. Kahit saan tayo makarating na Supreme Court, hindi kayo mananalo. Kahit na kumuha pa kayo ng pinakamagaling na abogado ng Pilipinas, Bartap Natcher, kunin ninyo. Hindi mo kayang banggain ang batas. Napakalino na batas. Brother, tatanggalin ako sa trabaho pag hindi ako mati ng Christmas party. Ito. Dalawang batas. Una, kausapin mo ang boss mo. Sir, ma'am, bawal po sa amin ng Christmas. Paliwanag mo kung bakit bawal. Hindi nila alam eh. Ang ipinagdiriwang po, sir, pinapanganak nilang Allah kay Hesus Kristo. Ito po, sir, ay kalapalapastangan. Bawal sa amin. Hindi ko magagawa, sir, na habang nag-i-enjoy tayo, naglalami-lami tayo, nagkakasayahan tayo, ay nag-i-enjoy tayo dahil iniinsulto ang Panginoon ko. Hindi ko magagawa, sir. Hindi ko masikmura. Sabi ng boss mo, okay, good. Religious ka pala bata. Sige, exempted ka. Well and good. Paano kung ang boss mo anti-Muslim? Sasabihin niya sa'yo, pakialam ko. Kung ayaw mo ng Christmas, bukas ang pinto. Bye-bye. Ibig sabihin, kick out. Mag-resign ka. Ayaw mo ng Christmas, mag-resign ka. Sabihin mo sa kanya, sir, babasahin ko sa'yo dalawang batas. Number 1. Presidential Decree 1083. Ito po ang batas ng mga Muslim sa Pilipinas. Dia isububetuin tanwa Sharia Philippines. PD, Presidential Decree 1083. I-summarize ko ang laman ng batas na ito. Sabi mo sa boss mo, ito po sirang summary ng batas na ito. Honoring and respecting the customs and traditions of the Muslims in the Philippines. Tagalogin ko, igagalang, rerespetuhin ang kultura at tradisyon ng mga Muslim sa Pilipinas. Hindi po pwedeng ipilit sa amin anong labag sa aming pananampalataya. May mga boss na matalino, sabi niya, okay bata, may batas ka pala, exempted ka na. Good. Mayroon naman mga boss na siraulo talaga. Sasabihin niya sa iyo, yan ay batas ninyo. Hindi para sa akin. Hindi ako sakop niyan. Muslim ka, Kristiyano ako. Para lang yan sa Muslim. Hindi sakop ang Kristiyano sa batas na yan. Reviewin mo. Allahu Akbar. Sasabihin sa iyo, reviewin mo yan. Para lang sa inyo ng mga Muslim yan. Hindi yan para sa amin. Mayroon din kaming karapatan. Sasabihin niya. Mayroon kang karapatan? Muslim? Mayroon din kaming karapatan. Sabi mo sa kanya, okay. Pangalawang batas, sir. Sa ligang batas mismo, konstitusyon, lahat ng batas kapag nakalaban ito tiklop. Presidential decree, tiklop. Executive order, tiklop. Republic Act, tiklop. Administrative order, tiklop. Kahit na ano pang batas ng Pilipinas, pag nabangga mo ang konstitusyon, lahat po yan tiklop. Anong nakalagay sa konstitusyon? Basa. Babasahin mo sa boss mo, na matigas ang ulo.
1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3, Section 5. Tagalogin ko ha. Idiretsa ko ang kahulugan nito. Ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas, Muslim o hindi Muslim ha, Kristiyano o Muslim, hindi lang para sa Muslim, hindi lang para sa Kristiyano, lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay malaya na isagawa ang kanilang relihiyon at walang sino man ang pipilitin sa anumang labag sa kanyang pananampalataya. Sabi mo sa boss mo, boss, kahit na kunin mo pa ang pinakamagaling na abogado ng Pilipinas, makarating pa tayo sa Supreme Court, wala kang panalo, boss. Constitution, saligang batas ang babanggain mo. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalataya, matuto tayo magmalasakit sa ating relihiyon. Hindi pwedeng tutunganga ka lang. Nakikita mo yung anak mo, nagsasayaw ng Christmas, ala kang pakialam, bulag pipi at bingi ka. Paglaki ng anak mo, pag nagkaanak, ganun din ang gagawin niya sa anak niya. Bulag, pipi at bingi. Kailangan nakipag-arin na pagtigan tanong. Kailangan magmalasakit tayo. Ipakita mo sa anak mo, papaano mo siya ipagtatanggol sa kanyang karapatan sa Islam. Para pag siya naman ang tumanda, ganun din ang kanyang gagawin na ipagtatanggol ang kanyang anak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, matapos natin sa inyo ilahad ano ang Christmas, bakit haram ang Christmas, at punto por punto na hukom ng mga ulama tungkol sa Christmas, ay hindi ka pa rin matinag. Mahal mo pa rin ang Christmas. Mas mahal mo pa rin ang lami-lami enjoyment sa Christmas. Ano ang mangyayari sa iyo? Makinig ka mabuti. Maraming Muslim, alam nila na ang Christmas haram. Ngunit dahil lang sa fun, play, amusement, enjoyment, lami-lami, mas gusto nilang Christmas kaysa sa Panginoong Allah. Kapag pinagpantay mo ang isang bagay, pagmamahal mo sa isang bagay at pagmamahal mo sa Allah, pag pinagpantay mo, ito mga kapatid ay shirk na hindi alam ng mga Muslim. Kapag ang pagmamahal mo sa misis mo, kapantay ng pagmamahal mo sa Allah, yan ay shirk. Kapag ang pagmamahal mo sa mister mo, kapantay ng pagmamahal mo sa Allah, pagmamahal mo sa anak mo, kayamanan mo, kotse mo, sasakyan mo, kapantay ng pagmamahal mo sa Allah, ito po ay shirk. Ano pa kaya kung mas mahal mo ang bagay na ito kaysa sa Allah? Ano pa kaya lalong-lalo na kung itong minamahal mo na Christmas ay pagyurak, paglapastangan, pag-alimura, pag-insulto sa iyong Panginoon? Allahu Akbar. Hey, pag nahukan mo mga pagarya, mata-mataan ko Allah. Kapiyang asasaraban sa Muslim. Gumising kayo. Subhanallah. Basa para malaman ninyo na ikaw ay magiging musyrik pag mas mahal mo ang Christmas kaysa sa Allah. Sinabi siya na haram yan, ginawa mo pa rin. Mas mahal mo ang Christmas kaysa sa Allah. Ikaw ay musyrik. Basa.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Patungkol ito sa pagpinagpantay mo. Ang pagmamahal mo sa Allah, ipinantay mo sa anumang bagay, sino man tao. Ito po ay shirk na hindi alam ng mga Muslim. Ano pa kaya kung itong minamahal mo ng higit ay pag-insulto, pag-alimura sa iyong Panginoon? Allah. Basa. At sa mga tao ay mayroong sumasamba sa iba maliban pa sa Allah, bilang mga karibal sa Allah, minamahal nila ang mga ito na tulad ng pagmamahal nila sa Allah. Pinagpantay. Minamahal nila mga ito na tulad ng pagmamahal nila sa Allah, ito ay shirk. Dagdag pa ng ayah. Ngunit ang mga yaong nananampalataya, mas sigit na minamahal nila ang Allah kaysa sa ano paman. Kung makikita lamang ng mga yaong gumagawa ng kasalanan, kapag nakita nila ang kaparusahan na ang lahat ng kapangyarihan ay pag-aari ng Allah at ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Isang punto lang, kapatid, huwag mong kalimutan. Isang punto lang. Sa Christmas, baka nangitim na yung noo mo. Kaya nga babamba na benang ka sa simba. Baka nangitim na yung noo mo sa mga gawaing ibadah. Baka ang mga nagawa mo, mga ibadah, ang zakat mo, ang sadaka mo, ang fasting mo, ang hajj mo, ang umrah mo, ang jihad mo, ang sala mo, ang tahajjud mo, baka lahat ito isang iglap mabura. One time lang na gumawa ka ng Shirkul Akbar. Ito ang babantayan natin, mga kapatid, sa pananampalataya, sa piyesta na ito, na baka ang pinaghirap-hirapan natin buong buhay na mga gawang ibadah, isang iglap mabura dahil sa lami-lami enjoyment ng makamundo, nakapalit tupok ang kaluluwa mo. Mamili ka. Mamili ka. Kaligtasan o kapahamakan. Decision mo yan. Buhay mo yan.